Mga kababayan, gising! Gising sa katotohanan. Isang malaking umuusok at nagbabagang truth bomb ang sumabog ngayon sa mukha ng mga nagmamagaling sa Kongreso at Senado. Bago ko pangalanan ang mga napahiya, isang blind item muna tayo para mabuhayan ang dugo ninyo. Sino itong tatlong mambabatas? Isang galing sa kamera na akala mo kung sinong laging galit, isang dating party list representative na feeling constitutional expert, at isang veteran na mambabatas at TV host na sanay sa Eat Bulaga. Pero pagdating sa saligang batas ay mukhang nga. Sino sila? Sino pa kundi si Congresswoman Luistro, Congressman Ridon, at ang nagmamarunong na si Senador Tito Soto. Mga kababayan, nanginginig na ba ang mga tuhod ninyo sa galit? Dahil ngayon, Askuna, nagsalita na. Subalpal ang mga kulapul. Sabi ni dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, 16 pa din ang kailangang boto. 16. Hindi pwedeng palitan ang rules dahil lang gusto nyong gipitin si Vice President Sara Duterte. O ayan ang pasabog natin ngayong araw. Diretsahang basag ang mukha ng mga bumabatikos kay VP Sara. Kaya huwag kayong aalis, tutukan nyo ito hanggang dulo dahil itatambad ko sa screen ninyo ang mga dokumentong magpapatunay ng mga idolo nyong mambabatas ay kailangang bumalik sa elementary para mag-aral. Kaya mga kababayan natin sa Pilipinas, mga masisipag nating OFWs na nagpapadala ng remittance, mga kaibigan, talagang bakit po tayo ginaganito ng mga politikong trapo dito sa ating bansa? Bakit kailangan nating bakit kailangan ninyong pakinggan ito? Bakit ito mahalaga sa mga taxpayers? Dahil ang ginagawa ni na Luistro, Chua, at Ridon, kasama si Tito Soto ay hindi lang simpleng politika. Ito ay isang strategy para baluktutin ang batas, para magsagawa ng destabilisasyon laban sa opisina ng pangalawang pangulo. Ginagamit nila ang pera ng bayan para sa mga walang kwentang pagdinig. Imbes na lutasin ang inflation, imbes na ayusin ang trapiko at trabaho, ang inaatupag nila ay kung paano babasagin ang mayorya para lang mapatalsik o mapahina si VP Sara Duterte. Gusto nilang palabasin na pwedeng baluktutin ang bilang ng boto sa Senado o Kongreso para sa kanilang pansariling interes. Akala kasi nila ang mga Pilipino ngayon ay tanga pa rin na pwedeng dalhin ang mga mabulaklak na salita sa telebisyon. Hetong matindi, kapag hinayaan nating mamayagpag ang ganitong katarantaduhan, ang masisira ay ang mismong hustisya ng bansa. Ang demokrasya natin ang nakataya rito, mga kaibigan. Bago natin ilatag ang mga dokumento, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Subscribe na at pindutin ang notification bell para sa high engagement tayo lagi. Comment kayo sa ibaba. Sino ang tuta? Isulat nyo yan sa chat section, mga kaibigan. Okay mga kaibigan, balik po tayo. Ayan, nakikita nyo sa screen ninyo. Yan po si dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Hindi ito katulad ni Ridon o Luistro na puro press release. Si Ascuna, eksperto sa saligang batas, mga kaibigan, no? Anong sabi ni Justice Ascuna? Malinaw ang panuntunan pagdating sa mga mahalagang desisyon at botohan sa Senado at Kamara. 16 pa din ang kailangang boto. Bakit?
Dahil ang batayan ay ang kabuuang miyembro na itinalaga ng batas. Hindi kung sino lang ang nakaupo o kung sino lang ang gustong bumoto ng mga dilawan at pinklawan. Let's do the math. Mga mambabatas, mag-aral muna kayo, ha? Kung kung may 24 na senador, ang mayorya na kailangan sa mahalagang desisyon tulad ng impeachment o pagbabago sa mahalagang rules ay malinaw. Hindi nyo pwedeng laruin ang numero dahil lang may mga suspindido o dahil lang absent ang iba. Okay, mga kaibigan, ha? Mga kaibigan ko. Ayan, mga nakikita nyo po ngayon sa screen nyo ay ang litrato po ni Congressman Ridon at saka ni Congresswoman Luistro. Yan, ha? Akala mo kung sino mga law experts kung mag-interrogate sa mga hearing, no? Pero wala sila kay attorney season. Kung gugipitin si Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds, akala mo naman may napatunayang krimen. Ang totoo, pilit nilang ginagawa ang lahat para makahanap ng butas para sa plunder, ha? Naman sa case na walang kakwenta-kwenta. Hoy, mga kaibigan, ha? Na ating mga kinatawan, ha? Makinig kayo. Ang pondo ng OVP ay dumadaan sa legal na proseso. Ang pag-atake ninyo ay halatang-halata na utos ng inyong mga amo para wasakin ang kredibilidad ng isang Duterte. Kayo ang totoo, mga tuta ng sistema. Nagpapagamit kayo para sa 2028 elections. Ang kakapal ng mga mukha nyo ninyong magsalita tungkol sa batas, pero kapag ang konstitusyon na ang naglatag ng panuntunan tungkol sa botohan, naghahanap kayo ng palusot para ibaba ang threshold. Ano yun? Lalaruin ninyo ang batas para lang pabor sa inyo, mga kaibigan? Okay, ha? Talaga, ano naman po natin, no? So, kay Tito Soto, mga kaibigan, ha? Huwag din na po natin ipapakita. Kilala nyo naman si Tito Soto, no? At heto pang isa, si Tito Soto, senador ka ng ilang dekada, naging Senate President ka pa, pero bakit parang nakalimutan mo na yata kung paano magbasa ng batas? O sadyang sumasayaw ka lang din sa tugtog ng mga kalaban ni VP Sara? Tito Sen, ha, sa Itbulaga, pwede mong idaan sa tawa at kanta ang scoring. Pero sa Senado at sa usaping konstitusyonal, hindi pwedeng basta may mayorya na nang dumalo. Lang kung ang usapin ay seryoso. Sundin ang iniwan ni Justice Ascuna. Kung sinabing 16 na boto ang kailangan, 16 yan. Huwag mong sanayin ng Senado sa shortcut dahil ang gusto nyong mapabilis ang paggigipit sa mga kaalyado ng katotohanan. Mag-aral muna kayo. Nakakahiyang marinig mula sa isang veterano na pumapanig sa baluktot na interpretasyon. Ang tatapang ninyo kapag kaharap ang media, pero kapag mga dokumento at mga totoong eksperto na tulad ni Ascuna ang nagsalita, nasan kayo? Tahimik, mga balat sibuyas kayo na kapag binibueltahan ng totoong resibo, nagtatago sa likod ng mga inyong mga parliamentary immunity. Okay, mga kababayan, ha? Ay, nako, magkape muna po tayo. Eh, mga kababayan, dyan natin makikita kung sino ang totoong nagtatrabaho para sa bayan at kung sino ang nagtatrabaho para sa kanila. Mga bulsa at ambisyon sa politika. Si VP Sara Duterte na nanatiling matatag dahil alam niyang nasa panig siya ng batas at ang taong bayan, ha? Habang sina Luistro, Chua, Ridon at Soto. Ayun, nagkakandara pa mag-imbento ng bagong rules. Ito ang aking hatol nila. Ang batas ay hindi parang kanta sa karaoke na pwedeng ibaba ang key kapag hindi mo kayang abutin ang mataas na nota. Kung hindi nyo kayang abutin ang 16 na boto, ibig sabihin talo kayo. Tanggapin nyo ang katotohanan na hindi nyo kayang buwagin ang suporta ng bayan kay VP Sara. Kaya bago kayo magngangawa sa media, mag-aral muna kayo. Iyan ang katotohanan na ayaw nilang marinig, ha? Ngunit dito sa ating channel, ibinubunyag na natin yan ng walang takot. Sundan ninyo ang ating mga susunod na talakayan. Mag-comment kayo kung payag ba kayong babuyin nila ang ating saligang batas. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa road to 100,000 subscribers natin. Ako ang inyong kasama sa paggising ng bayan, sa bayan, ha? Itong hashtag #WalkWithLan. Kita-kits sa susunod na live ng recorded as live po ito, no?
Paalam, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat.